Isipin niyo to, isang dating pangulo na kilala sa kanyang kapangyarihan, ngayon ay nasa ICC at sinasabing wala siyang pambayad para sa mga abogado. Paano nangyari yun? Tara, alamin natin. So yun nga, ang malaking tanong, di ba? Sa isang iglap, sinasabi niyang isa lang siyang simpleng retirado. Tapos sa kabila naman may mga usap-usapan at minsan galing pa misma sa kanya ng bilyon-bilyong piso. Alin ba talaga ang totoo? Okay, para maintindihan natin tong gulong to, umpisahan natin sa pinaka-basic na ebidensya, ang sarili niyang mga salita. Kasi dito pa lang, makikita na natin na parang nag-iibang kwento depende sa sitwasyon. Pakinggan niyo to ha. Sa loob lang ng ilang linggo, magkaiba yung narinig natin mula sa kanya. Sa isang hearing, ang sabi niya, wala akong pera. Nabubuhay lang daw siya sa retirement pay. Okay. Tapos, ilang linggo lang ang lumapas, biglang, sa tingin ninyo, hindi ako makakaipon kahit 5 billion? Nakakalito, di ba? At syempre, nung tinanong siya ng mga reporter, anong paliwanag niya doon sa 5 billion? Ang sagot niya, biro lang daw yon. Sabi niya, pag nagsasabi raw siya ng imposible, dapat alam nating nagbibiro lang siya. So isa na namang panibagong layer ito sa pabago-bago niyang kwento. Kung titignan natin yung buong timeline, kitang-kita yung pattern. May kwentong lumaki akong mahirap kapag nangangampanya, pero nung kinuwestiyon ang bank accounts niya, biglang hindi kami mahirap, gobernador ang tatay ko. Tapos ngayon, balik na naman sa pagiging mahirap. It's like may version ng kahirapan para sa bawat okasyon. Okay, so iwanan muna natin yung mga sinabi niya. Let's move on to the numbers. Dito na talaga, medyo nakakalito ang mga bagay-bagay. First up, 37.3 million pesos. Yan yung opisyal na numero. Yan yung huling idineklara niyang net worth sa kanyang 2022 SALN. Okay? Tandaan natin yung numero niyan. Pero heto na. May lumabas na ulat ang Vera Files at ayon sa kanila, meron daw 211 milyon sa mga bank account na hindi na ideklara. Wow, ang layo na agad, di ba? Mula 37 milyon tumalon tayo sa 211 milyon. At akala nyo tapos na? Hindi pa. Pumasok naman sa eksena si datong Senator Trillanes. Ayon sa alegasyon niya, umabot daw sa 2 billion with a B, ang mga deposito sa isang joint account over 8 years. At ang grand finale ng mga numero, galing mismo sa kanya. 5 bilyon. Yung halagang sinabi niyang kaya niyang i-accumulate bago niya sabihin, oops, joke lang pala. So, dito na pumapasok yung sinasabing legal aid paradox. Tingnan nyo yung math. Base sa sarili niyang deklarasyon, may cash on hand siya na halos 24 million pesos. Ang tinatayang gastos sa abogado, nasa 21 to 22 million pesos. So, teka, saktong-sakto lang pala yung pera niya, di ba? Bakit kailangan pa niyang humingi ng tulong pinansyal? Yun yung tanong. At kung sa tingin nyo ay komplikado na, teka lang, may isa pang twist. Meron kasing 4 na taon na biglang naglaho ang mga ebidensya. Parang may nawawalang mga pahina sa libro. Tama po, mula 2018 hanggang 2021, sa mismong peak ng kapangyarihan niya, walang sino man sa publiko ang nakita ng mga SALN niya. Isang 4 na taong blanco. Para siyang information black hole. At hindi to aksidente ha, may bagong rule kasi na inisyu yung ombudsman na siya mismo ang nag-appoint. Basically, ang sabi ng rule, bago mo makita ang SALN ng isang opisyal, kailangan mo muna ng permiso mula sa kanya. So anong nangyari? Ayon, hindi siya nagbigay ng permiso. Ganon kasimple, yung dapat sanang bintana para sa transparency, naging isang solidong pader. Dahil sarado na ang mga pinto at dead end na ang paghahanap ng sagot dito sa Pilipinas, dito na papasok yung pinaka-ironic na bahagi ng buong kwento. Naalala niyo pa ba kung ano ang tawag ni Duterte sa International Criminal Court? Bullshit, kalokohan. Yan yung korte na ilang taon niyang tinitira, binabatikos at sinasabing walang kwenta. Well, guess what? Yung mismong kalokohan at bullshit na korte na yon, yan ngayon ang nilalapitan niya para humingi ng libreng legal aid. The irony is just wow. So, napapaisip tuloy tayo, strategic move ba ito? Kasi isipin nyo, hindi nag-aalok yung pamilya niya o yung mga mayayamang kaalyado niya na sagutin yung legal fees. Bakit kaya? Kasi kapag nag-apply ka for legal aid sa ICC, bubusiin nila lahat.
Ang assets mo, yaman ng pamilya mo, mga bank account. So baka mas madali na lang sabihing wala akong pera kaysa ipaliwanag kung saan posibleng manggaling ang pondo. At dahil nga sa ginawa niyang ito, dahil sa pag-apply niya, yung investigasyon na hindi natin nakuha dito, yun mismo ang ginagawa ngayon ng dahig. Ang ICC na mismo ang nag-uumpisang maghalungkat. So para i-summarize kung nasaan na tayo ngayon, alam natin yung P37 million na dineklara niya at yung pabago-bago niyang kwento. Pero ang hindi natin alam ay kung nasaan yung sinasabing 211 million pesos, kung totoo ba yung 2 billion at kung yung 5 billion ay biro lang ba o may katotohanan. At ang pinakamalaking question mark, ano ang matututlasan ng ICC sa kanilang investigasyon? Dahil sa totoo lang, ang usapang ito ay mas malaki pa sa pera ng isang tao. Ito ay tungkol sa isang sistema kung saan ang accountability o pananagutan ay parang naging optional na lang para sa mga nasa kapangyarihan. At bumabalik talaga tayo sa isang salita, pananagutan. Yun yung bagay na tila naging mailap dito sa atin, pero baka sakaling manggaling ngayon sa labas ng bansa. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Anong ibig sabihin kapag ang tanging landas para malaman natin ang katotohanan ay dadaan pa sa isang korte na paulit-ulit sinabi sa ating huwag pagkatiwalaan? Baka ang tunay na kwento rito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi kung paano kahit anong gawin mo, hahabulin at hahabulin ka pa rin ng pananagutan.